Good morning, Sir Captain Noel Francisco. Good morning. Good morning, sir. Salamat, sir. Sir, una sa lahat, sir, kung balikan natin yung pagkabata mo, ano ang buhay mo sa pagkabata mo? So, nung balikan natin yung pagkabata ko, galing talaga ako sa mahirap na pamilya. Okay, sir. Mahirap kasi yun, mahirap talaga. Yung sabihin mo na from isang kahig, isang tuka, ganun. Dahil marami kami magkakapatid. Okay, sir. So, ganun. Pero simula nung bata pa ako, marunong na ako maghanap ng pera. Ganun. So, I remember when I was grade 3, ganun, no? So, Okay, sir. naki-income na ako ng 5 pesos per day sa kapitbahay namin dahil meron silang farm, tumutulong ako sa farm nila. Ganun. So, sa farm nila, sir, anong ginagawa mo doon? May palayan, ganun, may palayan. Tapos nung unang araw, nagbabayad siya ng tao para maglinis nila sa palayan. Ako naman, bata pa, grade 3 ako, may binigyan niya ako ng basket. Tapos yung mga damo na kinukuha nila sa palayan, ilagay ko sa basket, itapon ko doon sa tabi ng palayan. Yun ang trabaho, ganun. Tapos at the end of the day, bayaran niya ako ng 5 pesos. So, pala yung pagkabata mo, namulat ka na talaga, tumutulong ka sa Tumutulong magulang. talaga, kumbaga family-oriented na tinatak na talaga sa isipan ko na kailangan talaga sa isang pamilya, kailangan talaga magtulong-tulong para mabuhay. Kung ang isang pamilya ay nagtulong-tulong sa isa't isa, hindi walang problema yung kahirapan. Actually, ang kapatid ng tatay ko, isang seaman, marine engineer. So nakita ko yung buhay nila medyo angat. Oo. So pumasok sa isipan ko siguro para maahon sa kahirapan yung pamilya namin kasi mahirap talaga kami. So isang one way yun na makakatulong para umangat yung pamilya namin. So yun ang nag-decision sa akin hanggang grade 3 pa ako, nasa isipan ko na magsiman, hanggang parang nabuo talaga yung decision ko na magsiman talaga ako nung grade 6 na. Simula grade 6 hanggang na-college ako, hindi talaga nagbago yung mindset ko na magsiman. Sa magulang ko, sa tatay at nanay ko. Kasi kung ano ang gusto mo, yun. Suportahan ka. At saka, sabi ng tatay ko, kung mag-aaral kayo, mag-aaral talaga ng mabuti. Kasi wala akong maibigay sa inyong mana. Yun lang. Kung ang edukasyon lang. Ngayon, kung hindi nyo ayusin yung edukasyon nyo, wala na akong magagawa niyan. Kasi yun lang ang makaya ko ibigay sa inyo, yung edukasyon. Kahit maghirap tayo, yun ang prinsipyo ng magulang ko. Kahit maghirap tayo, gawin namin lahat ng paraan, basta mag-aral kayo lahat. So, nag-aral ka. So, magulang mo pala, sir, isang believer na ang education makapagbago talaga ng buhay ng tao. At saka ikaw din, naniwala ka talaga ang education. Malaking bagay sa isang tao. Yes. Kasi ang tatay ko is grade 5. Okay. Yung nanay ko is grade 3. Nung unang panahon, medyo marunong na sila. Oh, yes, sir. Sa pangalan. So, dahil hindi sila nakapagtapos, ang magiging goal nila ay kami. Okay, sir. Makapagtapos kami lahat ng pag-aaral. So, yun ang Yun ang pinaka-magwan nila. Pamana sa inyo. Pamana sa amin. Kasi wala man kami kayamanan. Okay, sir. Pag-graduate, naalala ko, pag-graduate ko 1996, gano'n, na-process na ako sa JET. Okay. May mga papeles na kailangan. Tapos kumuha ko ng seaman book, passport, tapos dati yung basic training. So pagkatapos noon, kasi yung kapatid ko, yung pangalawa sa panganay, seaman din siya, nagbabarko na siya, inter-island. Okay, sir. So yun ang na tumulong sa akin na mapasampa sa inter-island. At saka yung asawa ng kapatid ng tatay ko, seaman din, nakakilala siyang company na inter-island din, yun ang tumulong sa akin na para makasampa. Ano ang status mo doon sa pag-aaral mo? Sa totoo lang, nung elementary ako, nasa honor din. Kaya lang. May din pala, may age talaga yung pag may alam sa high school, nasa honor din. Pero nung college na,
Kasi parang working student Yes, na sir. ako, college na. Medyo hirap na kasi marami na kami nag-aaral, malalaki na kami, marami na kami nag-aaral. So ako, pag ito walang klase, at saka kung Sabado-Linggo, sumasama ko sa tatay ko sa construction. Doon ako trabaho para may baon ako pa next week. Pati construction pala pinasok ko pala. Lahat, halos lahat tinuruan ng mga tatay ko sa palayan, sa dagat, sa niyog, mga akyat sa niyog. Ganun. Lahat siguro ng trabaho na nakalaman ko, tinuruan ko sa tatay ko. Yung nag-inter-island ka rin, wala ka bang nadaanan na parang mga challenges na, parang mahirap talaga itong pagsisiman na? Or Hindi. okay lang sa'yo? Nung nag-inter-island ako, kasi pagkatapos ako pag-graduate, nag-inter-island ako kaagad. Yes, sir. Sumakay ako sa passenger. Bale, 1996 hanggang 2000 sa passenger ako. Yung passenger biyahe pa sa Buanga, Malaysia. And then, naging assistant parcel. Sa totoo lang, ang pagsisiman ng Inter-Island, napakaganda. Maganda talaga ang buhay ng siman sa Inter-Island. Hindi kagaya dito na matipid tayo doon kasi malayo sa puerto, tapos Yes, sir. gusto mo sa pamilya, pwede, palagi tayo ng signal doon. Ang problema lang is ang pera. Ang income. Maliit lang sa akin talaga. Yun lang ang Yun lang. dito lang sa Dito lang, yung kung gusto natin parang yung buhay as seaman na, no? Dito talaga ang target sa overseas talaga. From rating sir to officer, paano mo na-iakyat yung officer ka hanggang ano mga nadaanan mo, anong secret sauce mo na na-achieve mo talaga yung pinakahayos mo sa susunod? Ganito, no? Nung sa Inter-Island ako, assistant parcel ako for 3 years. Tapos, namatay ang tatay ko. Yes, Namatay siya 1999, namatay siya. So, dati kasi nung, siyempre, nagtatrabaho kami konti, yung tatay ko nagtatrabaho din. Tapos kami wala na sa bahay. Bali yung konsumo nila sa bahay, kasi konti na lang sila, kaya na tustusin ng tatay ko, kaya na nila ganun. So, nung namatay ang tatay ko, Okay, pumasok sir. sa isipan ko na, mahirap na. Mm-hmm. Kasi ang nanay ko walang trabaho, tapos meron pa kami maliit na kapatid nag-aaral, aasa na yun sa amin. So kung sa amin dalawa, kasi dalawa kaming seaman. Dalawa kayo. Dalawa kami, yung panganay ko rin seaman siya. So kung dito na kami sa Inter-Island, parang hindi pwede. Kasi maliit lang sakto lang pala sa amin. So nag-decide ako mag-exam. Kaya lumuwas ako ng Manila year 2000. Nag-exam ako sa Manila. Nung pumasa ako, ito naman ang challenge ngayon. Yes, sir. Kasi wala akong pera pang training. So, nung na-kompleto ko yung trainings ko pang official, sumakay ako ng third mate hanggang second mate. 2000 hanggang 2003, third mate, umalis ako sa Inter-Island, second mate ako. Pero yung sa maliit na barko, 69 meters, 70 meters, ganun lang mga barko na kumakaroon Okay, kami ng troso. Ganun. And then, siyempre may girlfriend ako doon. Oo. Nag-decide ako mag-abroad na. Doon ka na Overseas. nag-decide, sir. Mag-decide ako kasi may girlfriend ako. Inisip ko na magbubuo na ako ng pamilya Yes, sir. ngayon. Siyempre may edad na rin ako. At saka mayroon pa akong magulang at saka nanay ko sa kapatid ko Yes, na kailangan suportahan. Kailangan ko ng malaking income na. So nag-decide ako, babalik ako, pupunta na ako dito sa overseas na So, apply. Nung nag-overseas ka, diretso ka na kaagad officer or Hindi. lumaan ka pa ratings? Yun nga ang problema kasi second meet na ako Oh, sa sa Inter-Island. Inter-Island. Ngayon, dahil wala akong papeles, mag-AAB talaga ako dito sa bumalik ka sa overseas. pagka-ratings, sir. Bumalik ako sa pagka-ratings. Ngayon, ito na, sumampa ako 2004, sumampa ako na as ratings AB. Tapos nung ganito na, yun nga parang doon nagsimula ang itong pagsisiman, yung kung anong determinasyon ko sa pagsisiman. Doon nagbuo nung sumampa na ako kasi nag-usap-usap kami, siyempre ratings, palagi kayo magpagkatapos ng trabaho ng Yes, sir. sa kabila ng isang kasama. Tapos palagi kami nag-usap-usap. Tapos hanggang dumating sa usapan namin, mayroon isa nagtanong, ano kayang buhay natin 10 years from now, no? Oh, sir. So parang naano ako, no? Parang na-open yung mind mo. Open yung mind ko. Ako nang isip ko kagad. Ano ba talaga ang gusto ko sa buhay? Bakit ako nagsisimula? Kasi gusto ko ibigay sa kanila yung magandang sagot. Ngayon, meron kami ganito, after ganito 10 years, ganito na.
hanggang ako ang pinakalas. Yan nila. Ang tawa kasi namin dati is papasang. Oh, papasang. Ikaw na. Ganun. Kasi Japan, Korea biyahe namin. Tapos, ito na, nung sa akin na, sabi ko, 10 years from now, sigurado ako, 10 years from, ang gusto ko, sabi ko, 10 years from now, kapitan na ako. Tapos, una, may asawa na ako kasi ang balak ko, pag uwi ko, mag-asawa, magpakasal na ako. Ka, no? May asawa na ako, may anak na ako, may bahay na, may sasakyan, at saka kapitan na ako. Yun talaga ang, sa time na yun, yun nabuo sa isipan ko. So, pala, ang secret sauce mo, sir, yung determinasyon mo sa goal mo, kunin mo talaga. Kailangan may determinasyon tayo sa buhay, kung kailangan yung malinaw sa isipan natin na yung path na pupuntahan natin is straight. Maraming maraming sagabal, maraming deviation, ganun. Pero kung buo ang isipan natin na yun talaga ang gusto ko. Kasi nakikita ko na doon talaga pupunta. Kahit anong distraction pa dito sa kabila, hindi ka talaga lilingon. Diretso ka talaga doon sa gusto mong puntahan. Ganun. Pala, sir, na-visualize mo na pala na mapunta ka talaga dyan. Kaya tinabaho mo na maigit. Tinabaho ko na maigit. Gusto ko talaga nabuo na yung na maging kapitan ako after 10 years. At saka na bitaw ko na hindi ka sila manigawa. Grabe naman. 10 years. AB pa tayo ngayon, after 10 years, kapitan na. Sabi ko, yun ang ko. Parang tumatawa na sa'yo, sir. Hindi ka sila naniniwala. Hindi naniniwala pero, na magawa. na ko rin, parang nung time na yun, parang maramdaman ko talaga. Magiging kapitan na talaga ako. Ito na, ang after 10 years, may asawa na ako, may anak na ako, may bahay na, may sasakyan. Ibig sabihin, stable na Yes, sir. ang buhay ko. Kasi, siyempre, kung kapitan ka na, malaki ng sahod, Yes. okay ng buhay, no? Yun Yes, naman gusto talaga natin, Yun talaga tayo, nandito magandang tayo. buhay, kaya tayo nandito ay gusto Totoo yan, natin makaroon ng pera. Pero, yun nga, marami talagang, hindi lang marami, halos lahat, hindi naniniwala sa akin. So, kahit magulang, wag natin, lang, yung kaya lang natin, ganun na yung makatay sa mga magulang. Yes. Ayaw tayo na mapahamak. Pero ako hindi talaga, kahit anong distraction yan, determinado talaga ako. After 10 years, ganito na, kapitan na. Ayun pala, nagpa-move sa'yo, sir. Naangat mo talaga yung ladder to success ba? Tapos ito na nangyari. Dahil nailagay ko na sa isipan ko, after 10 years na maging kapitan ako, may road plan, Yes, sir. kailangan ako gumalaw. Oo. Anong gagawin ko para matotoo yung plano ko? So doon ako nagsimula na pagkatapos ng trabaho namin, hindi na ako makape dito sa Mess Room. mess room, pupunta na ako sa bridge kasi yun lang ang time ko na mag-aral dito, magpakita kay kapitan na nag-aaral ka, marunong ka sa trabaho dito. Tumutulong ako sa scanmate, ma-chart correction, lahat ng trabaho dyan. Dati wala pang internet, so magpapadala ng mensahe to Inmarsat C, natuto na ko nun. So sa madaling salita, nung sumampa ako AB, pagbaba ko, alam ko na lahat ng trabaho sa bridge ng Tercera sa kanan. Second. Na nagpasalamat din ako, ang mga officer ko puro Koreano, pero mabait sila. Dati sinabi na, nung pagsampa ko, sinabi sa akin, Koreano ng officer dito na, pag suntukin kayo, tagbo lang kayo, huwag kayo lumaban. Pero sabi ko, ano pala punta namin doon, sir, suntukan. Pero nung doon ako sa barko, kung maayos tayo sa kanila, maayos naman sa atin, maayos naman sila. Tinuruan nga ako mga second mate nila, chief mate, lalo-lalo ng kapitan. Kabaliktaran pala yun, sir. Yun ang sabi natin mga Koreano, pero hindi naman lahat ng tao, hindi naman na lahat ng meron talaga mga mabait. Siguro na timingan din na doon ako pumunta sa kanila, mabait sila na tinuruan ako. Yun na ang one step. Meron akong one step. So pagbaba ako ng barko, meron ako one step sa goal ko, tapos nagpakasal ako. Yun na. Nung nagpakasal ako, dalawa Yes, na, meron ako. So, sa madaling salita, yung pera ko naman, naipon ko nung sasakay ko, naubos din doon sa kasal namin ni Mrs. Yan ang ginastos mo. Ginastos ko. So, pagbalik ko ulit sakay, AB pa rin. Nag-ibig ka pa rin, sir. AB pa rin. Pero, masaya na ako. Kasi, kahit AB pa ako, pero may asawa na ako. Ito na.
lumapit na kay Kapitan. Okay, sir. Yun. Ano yun? Tapos- Filipino, sir? Hindi, Or Koreano pa rin? Koreano pa rin. Tapos, time, yung sa barko na sinampaan ko, ang kapitan, nagagwardiya siya ng, ng 8 to 12. So, timing din ako na partner niya sa gwardiya, kitang gilas din ako. Siyempre, may gusto ka, talaga tayo sa kapitán. Sir, I have license, ganito, tapos on my previous vessel, so ito, nagpa-practice na ko. Okay. Siyempre, Koreano sila, medyo mababa ang tingin sa atin. Okay, sir. Tapos unang meet pa lang. Okay, let's see, ganun. Tapos una talaga, kasi Korea, Japan na ang biyahe, pagtawid ng kanmon, pinatimon niya ako. Okay, hold the wheel. First time mong nagsama kayo, pinatimog ka na niya. Hindi, AB naman ako. AB, Pero first time kami nagsama, gusto niya malaman kung totoo talaga sinasabi ko siya sa kanmon, malakas ang agos. Okay, hand steering. Kita mo niya kung anong course na ibibigay niya, hindi talaga gagalaw ang barko. Steady ko talaga yan. So, parang first impression nga na last yun. First impression na nakikita niya din, okay, Amy, very good. Isang hagbang na nakapasok na sa kanya. Nakakuha na. Nakaroon kami ng bonding na hanggang dumating ng time sa gwardiya niya, tiwala na siya sa akin. Nandun na siya sa kabina, ako na nag-gwardiya. Then, siyempre, mala ko talaga official pagbalik. Kinausap ko talaga sa kapitan. Sir, tulungan mo ko. Please help me, sir. Because I wanted to, on my next vessel assignment, I wanted to get a license. Do you have license? Yes, sir. License. Okay. How much your salary now? Yung time na yun, ang sahod ko is 510. Na medyo, isa rin yun na anong mga year kayo sa 2005. Maliit lang sahod doon sa mga Koreano. Pero, siyempre, sa akin, para maka-experience, saka malaking pera na rin yung sa akin. Kasi nakaka-ipon talaga kung pangalan pang that time, malaki na rin yun. Hindi yung malaki kasi mas malaki ang sahod sa ibang barko. Sa ibang kuwan. Kasi may bisita kami pumunta sa amin. Nandun kami sa gangway kasi alam mo nandun kami pero walang pera. Ang pagsampa ko nga, ang pay on board is $10 lang. Lahat binigay ko sa misis ko at saka inipon ko rin ako sa cellphone. $10 ang ginawa kong pay on board. Tapos may bisita kami, pumunta sa ibang agency. Okay, sir. Nakaupo kami doon. Sabi niya, kabayan! Siyempre, mga pa yun. Kasi galing sa malaking barko, sa amin maliit lang. Kabayan! Tapos sabi niya, ano kayo? AB sir, kakala ko kapitan eh. AB sir, ganun ba? Magkano sahod niyo dito? 500, 400 sir. Ano ba yan sahod? On board ko lang yan. Parang naano ko talaga siya. Ang liit ko lang ang sahod kami. Anong posisyon niyo sir? Yes man ako dyan. Sabi ko, pumasok sa isipan ko, tingnan natin after 10 years kung yung on board mo, sahod pa rin natin. Parang pumasok sa isipan ko ba, mas lalo akong na-motivate. Tingnan natin kung hanggang ganito. Kasi 2 years na ako, 2 years na nawala. 8 years na lang naiwan. Tingnan natin kung after 10 years, yung on-board mo, sahod namin. So, pumasok sa isipan ko. Ngayon, naging best friend kami ni Kapitan. Ito naman si Kapitan, ginawa kong alalay. Yes, sir. Ako na nakitina sa buhok niya, kahit off-duty ako, pag maligo siya, tawagan ako. AB, please, ibugot mo yung likot niya, ganito, tapos ako maglabas, parang alalay ka. Alalay ko talaga. Parang lahat ng CR niya, dapat ang mesman ng finish. Pero, naisipan ko rin na, ito si Kapitan, magtiwala talaga sa akin, kasi nandiyan ang pera. So, ayaw niya pumasok yung mesman. Gusto niya ako sa kabina niya lahat. Naging paborito pala. Paborito. Kaya sabi ng kasama ko, sip-sip daw ako. Yun ang akala nila. So sabi ko, nagsip-sip ako para sa sarili ko lang kasi may gusto ako. Hindi ko naman sinasabi doon kay Kapitan na ayun, masamang ugali. Hindi ko kinakausap. Hindi ko siya kinakwento tungkol sa inyo. Kinakwento ko lang tungkol sa buhay ko kasi may gusto akong marating sa buhay. So, balikan natin yung sinabi sa akin ni Kapitan. Makano ang sahod mo? Sabi ko, 500, sir. So, how much the salary of the third mate?
yung time na yun, doon sa ano, sa company namin, ang third mate is 800. Okay, sir. Sabi ko, 800. Very small. Sabi ko, yes sir, very small. My father already gone. Nag-drama na ako. Oo. My father already gone. I have no more father. Then I'm supporting my mother. We have my younger sister. I am supporting school. Okay. But you can do the work of second officer. Yes sir. I can. Siya, nagkaroon sa'yo, sir. Sabi ni Kapitan, Oo. can you be second officer? Yes sir. I can. I know already all the works. Okay. You will be second officer on your next vessel. Binigay niya ako Oo. ng recommendation. So, pagbaba ko, binigyan niya ako ng recommendation as second officer. na. Second officer. Kaya pagbaba ko, nag-training ako, kumuha ako ng second officer. Then, sumampa ako as second officer. Ito nga ang nangyari. Kasi, nung nasa dispatch room, yung ang head talaga ng agency koreano pumunta doon. Who is second officer Francisco? Siya, dami kami doon. Sir, okay, do you know how to navigate? At tinanong ka kagad. Anong feeling mo nun, sir? Parang naano ako, sabi ko, grabe naman ang palito. No, siyempre, second officer ka, marinig yung second officer. Tapos bakit tinanong, do you know how to navigate? Sabi sa akin. Sabi ko, yes sir, I know how to navigate. Okay, because on the vessel you will on board, there is no third mate. Sabi niya, second mate only. You sure, ha? You know how to navigate? So, yes sir, I can manage. Sabi ko, okay, no problem. Ganun, sinabi niya sa akin. Yun, pagsampa ko, ang nangyari pala, doon sa sampaan ako, ang third mate, ang second mate, 3 months siya, Pauwi na siya. Kasi hindi siya nagustuhan ng kapitan. Kaya pala nagkuhan. Kaya tinanong ko, kasi pero matanda na yun, ang second mate, bali 56 na siya. Pagsampa ko, galit siya, sa second mate. Sabi mo, wala sa ayos to si Tano. Bakit sir? Hindi, wala sa ayos mga Koreano. Okay. Sama ugali. So, sabi ko naman, ako, unang ako ko, tiisin ko talaga yan. Ayun ang sabi ko sa Sabi ko, kanya. tiisin ko talaga yan, sir. Sabi niya sa akin, anong dala mo dyan? Kasi dati, wala pang mga program, wala pang egg dish, puro pa yan. Ang dala ko is calculator lang. Siya Okay, meron siya yung tamaya. Program ba? Nag-iisa na program. Gano'n. Sabi ko, wala sir, ito lang. Ang lakas ng loob mo. Sabi niya sa akin, ang lakas ng loob mo. Sampa ka dito, wala ka. Sabi ko, gusto ko talaga masagutin pero ayaw ko na lang kasi para magkaroon ng magandang turnover. Gusto ko sana sabihin sa kanya kasi biyahe namin sa Korea, sa Russia, Japan. Gusto ko sabihin sa kanya, saan ba sa Japan? Sabihin ko sa'yo kung ilang oras ang punta doon. Kasi dyan ang balik-balik kami. Sa isang buwan, maka 7 beses kami ganun. So, kabisado pa talaga sa kahit oras yan. Kaya, maging second meet ako dyan sa area na yan, kabisado ko talaga. Hindi ko pinakabahan. Kaya nung sumampa ako doon, as in, properly shield, Okay, sir. Ngayon, ito ang problema. Kumpiyansa ka na ng pagsampa mo. Kumpiyansa talaga. Ito ang problema ko, ang challenge ko doon. Anong challenge Kasi natin? ang nangyari, si second mate, in-erase niya lahat ang mga records. I see. Ang mga inventory sa chart, inventory sa medicine, lahat trabaho ng second mate as in zero. In-erase niya lahat, mga lista sa lahat. So sabi ko, sana ang mga inventory niya. Sabi niya, wala, in-erase ko lahat. Sabi ko, bakit dyan? Paano yan? Kaya, para sa ayos si Kapitan, sabi ko, si Kapitan, ako paano? Kaya, ipano na lang yan. Simula ko sa ulo. Hirap yun ang Hirap mo na. Hirap kasi galing kami sa Korea, papunta sa Russia. Buti lang ang kapitan makaintindi din sa akin. Sabi niya, you same Filipino, why do you like that? Naintindihan niya. Sabi, I don't know sir. Sabi, okay, no problem. Second, I will take your watch. Then you will do your work. So ganun. Hanggang umaga, hanggang gabi, gawin ko lista sa mga chart, medisina, ganito, mga inventory lahat, pati chart inventory, mga life safety, ginawa ko. Inventory. Sa tulong ng Panginoon at saka dahil sa
sabi na sa Diyos, ang awa, nasa Tao tao, ang ang gawa. gawa. Ginawa ko lahat ng paraan, Lord, ikaw na bahala sa akin kasi ayaw ko talaga umuwi. So gawin ko talaga lahat ng paraan. Kasi unang akto ko pa lang, pagdating namin doon, may deficiencies na sa trabaho ko. Hindi maganda. So natapos ko talaga ang lahat ng trabaho sa hanggang pagdating sa Diyos. Hanggang pagdating kahit yung saka yung kapitan sir, kwan din sa'yo. Oh, parang Tumulong naawa sa'yo. din siya sa akin. Naawa din Hindi siya sa kanya pinabayaan. hindi ako pinabayaan at saka nakita niya kasi minsan matulog ako 2 oras na lang kasi Para trabaho lang matapos yung hindi mo talaga matapos kung hindi ko overtime pero kahit ganun nagtatrabaho ako masaya hindi ko talaga ni-regret hindi ko sabi bakit dito sumampa matrabaho pala dito kahit katiting ng ganun walang pumasok sa isipan wala kang ko. reklamo. Basta sa'yo matapos yung matapos trabaho mo. ko yun ang aim ko tapusin ko to kasi gusto ko makarating doon Mm. sa pupuntahan. So, nung tumawag si Kapitan sa agency sa Pilipinas, Okay sir. sabi niya, don't send chief officer, send second officer because second officer will be chief officer. Sabi so, no sir, he cannot be because there is no license. Then, sabi, you see, I cannot be second officer, chief officer. Okay. Sabi, no problem, you will be chief officer. Ang tinawagan niya yung principal. Yung principal. Principal. Mismo, tinawagan Tinawagan ng kapitan. So sabi ng principal, kasi yung barko namin is Panama Registry, nung time na yon, basta Panama Registry, pwede i-jack up. Bali, wala kang lisensya, pero may dispensation ka. As second officer, basta sabihin ni kapitan na pwede to, gawa siya ng statement of facts si kapitan Okay sir. na itong second mate, na pwede to maging chief mate, tapos ipasa doon sa sa registry, sa plaque registry ng Panama. Ang Panama, nag-issue sa amin ng itong jack up dispensation. So na-jack up, hindi tawag 'yon full place ako pero jack up as Jack up, oh. kasi wala akong lisensya. So naging chief mate ako doon for 7 months. So ibig sabihin mahaba din sa pala. total naging 15 months ako on board. So nanganak ng misis ko, malaki na yung bata, yung anak namin babae, unang ang panganay, hindi pa ako nakauwi. Andun So ka pa sabi ko barko. sa misis ko, magtiis talaga tayo kasi meron tayong May plano sa may buhay, plano meron kayo. tayong hinahangat sa Mm. buhay. Kung hindi ko tatanggapin to, wala na, isang beses lang yan dadaan sa buhay natin. Kaya pag dumaan yung mga ganyan opportunity, i-grab natin kaagad. So hindi na natin pabayaan sa Hindi pagkawalan. pabayaan kasi isang beses lang yan dadaan. Kahit Kung hindi- mahirap, grab Kahit pa rin. mahirap, Oo. i-grab talaga natin. Basta kaya natin. At saka, sa tulong din ng mga kasamahan natin na tutulungan tayo na ganito, i-grab natin yan. O, para sa akin, isipin mo, AB, tapos second mate, tapos 8 months second mate, chief mate kaagad. Nakaya ko nga. Ang bilis lang sir ba, yung kwan mo, yung mga promotion mo pinagdaan, ang bilis lang. Oh, Mahirap yung dinadaanan mong daan, pero nakuha mo talaga, nalusutan mo pa. na ano nga, kasi Nagawa mo sa yung kwan. determination sa buhay.